Nandito na naman po tayo para sa ating nakakakilig at madramang pagkikwentuhan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated. Napahinto ang lahat sa ginagawa, ang mga naglilitson, ang mga naghihiwa ng gulay, ang mga nagluluto at ang lahat ng katulong sa preparasyon ng malaking handaang iyon nang bumukas ang malaking gate ng Villa Hermosa at pumasok ang magarang kotse ng pinaka-importanteng bisita ni Nura Salud para sa pestang iyon. Umugong ang mga bulungan na sinasalitan ng manakanakang ngisngisan. Naku, iyan na siguro yung anak ng mayor na kasintahan ni Margie. Bulong ng isa sa katabi habang patuloy sa pagtatalop ng sayote. Hindi inaalis ang tingin sa humintong kotse sa garahe. Iyan na ngayon, ang ganda ng kotse, no? Ano kaya ang itsura? Bulong nitong muli. Hayan, bababa na. Nang bumaba ang tatlong sakay ng humintong sasakyan, 2 lalaki at 1 babae ay lalong napatanga ang lahat. Lahat ng mga matay na tuon sa mataas na lalaking bumaba buhat sa driver's seat. Napapalatak ang mga lalaking naglilitson sa paghanga sa kagwapuhan ng mataas na lalaki, samantalang ang mga babae halos pigilin ang paghinga sa pagtitig dito. Nakabaong na makipot ang lalaking sentro ng atraksyon at nakaitim na t-shirt na lalong nagpatingkad sa kaputihan nito. Ang maitim at malagong buhok na nililipad-lipad ng hangin ay halos tumakip sa mga mata nitong itinatago ng itim na salamin. Sa kabuay, para itong artista na nakikita lamang sa pelikula sa mga sa mamahaling magazine. Ang ikalawang lalaki mataas at maputi rin. Medyo maliit nga lang ang katawan kumpara sa unang lalaki. Gwapo rin ito at sa ayos ng tindig at pananamit ay mahuhula ang anak mayaman. Ang babae na ngayon walang pangingiming nakayakap sa ikalawang lalaki ay mistisahin. Naka-sleeveless t-shirt ito na hakab sa katawan at nakaitim na shorts na naglalantad sa mapuputi nitong binti. Nasa itsura rin dito ang klase ng pamilyang pinagmulan. Ang tatlo'y hindi nagkakalayo ng edad na maaring nasa pagitan lamang ng 20 at 25. Nahinto ang pagbubulungan at pagngingis-ngisan ng mga babaeng katulong sa pagluluto nang marahas na bumukas ang malaking pinto ng bahay at halos patakbong lumabas si Margie. Kasunod ang inang Senyora Salud. Nasa mukha ng dalawa ang hindi masayod na kasiyahan. Agad yumakap si Margie sa unang lalaki. Bilang pagbati, hinagka naman siya ng lalaki sa mga labi na ikinagulat ng mga naroroong nakatingin. Ginulat mo naman kami, Chris. Akala ko ba'y hapon pa kayo darating? Nakangiting hinawi ni Chris ng kamay ang tumabing na buhok sa noo ni Margie dahil sa hangin. Ito kasing sina Roger at Mimi, maagang-maagay nasa bahay na at lumarga na raw kami. Uy, kami pa raw, nanunuksong dueto ng 2 magkayakap. Kayong tatlo talaga kahit kailan ang gugulo ninyo. Lumapit si Nura Salud kay Margie. G, papapasukin mo na sila ng makakain. Tiyak na gutom na sila sa layo ng biyahe. Nginitian ni Chris ang biyanan, ang bebeyanin. Hi, Mama, mukhang napakasaya ng pista dito sa inyo. Talaga, lalo na ngayon ang Hermana Mayor, ako ang Hermana Mayor. Naku, tsak na mag-i-enjoy kayong magkakasama. Inabot ni Margie ang isang kamay ni Mimi at hinila iyon. Mamaya na ang kwentuhan. Tina muna kayo sa loob at nang matikman ninyo ang alimangot, sugpong request ninyo. Nagliwanag ang mukha ng 2 magkayakap. Let's go at nang maumpisahan na ang paghihimay. Dueto ng mga ito.
Masaya at maingay na nagpasukan sa loob ang apat. Susunod sana Senyora Salud sa loob kung hindi lang napansin itong parang nahihipnotismong nakasunod ng tingin sa apat ang mga nagluluto sa bakuran. Agad umakyat ang dugo sa ulo ng masungit na matanda. Namewang ito't galit na sinigawan ang lahat. Hoy, anong itinatanga-tanga ninyo dyan? Baka magdatingan ang mga bisita ko'y walang makain ang mga iyon dahil hindi pa kayo nakakaluto. Aba, huwag ninyong asahang babayaran ko kayo. Bubulong-bulong na nagbalikan sa ginagawa ang lahat. Alam nilang hindi nagbibiro ang matanda. Kapag sinabi nito'y ginagawa talaga. Bubulong-bulong na rin pumasok ng bahay Senyora Salud. Hoy, Teresa, talaga bang wala kang balak na silipin man lang yung mga bagong dating? Huminto sa pagbabalot ng mga kubyerto si Teresa at tinapunan ng matalim na tingin ang kaibigan. Para ano? Wala naman akong mapapala kung makikita ko man ang Christopher na iyon. Sinulipan ni Teresa ang inang si Aling Rosa na tahimik na naghuhugas ng mga babawsaging plato sa dirty kitchen. Katabi nito ang bunso niyang kapatid na si Milet na siyang nagpupunas ng mga nahugasang plato. 12 anyos si Milet. Isinalansan ni Teresa sa isang tray ang mga nabalot na niyang kubyertos at inihilera sa mga kasamahan nito sa dulo ng mahabang mesang ginagawaan nila. Sa likod bahay iyon ng mansyon ni Nyora Salud. Ang gwapo parang artista. Ulit ni Carmen nakatulong din sa pagbabalot ng mga kubyertos. Umirap lang si Teresa sa kaibigan. Ano ba ang kiber niya kung gwapo man ang kasintahan ng pinsang buo niyang si Margie? May mapapala ba siya kung makita man niya kung gaano kagwapo ang lalaki? Ang totoo, kaya nga sila dito sa likod bahay idininesto ni Nyora Salud ay para hindi sila makita ng mga bisita. Lalo na ng boyfriend ni Margie na anak daw ng mayor sa isang malaking bayan sa Bicol. Nagtataka tuloy siya kung bakit. Kilala naman silang mag-iina ng magiging mga bisita ng masungit niyang tiyahin dahil mula pa nang magkaisip siya'y doon na sila nakatira sa bahay na iyon. Liban na lang sa mga bisitang manggagaling sa Manila. Yun lang kasintahan ng pinsan niyang si Margie at ang mga kaibigan nito sa pinapasukang kolehiyo sa Manila. Umagang-umaga kanina'y sinabihan agad sila ni Nyora Salud na hanggang dito lang sila sa likod bahay. Sa oras ng kainan, ang mga bayarang katulong ang siyang magsisilbi sa mga bisita. Ang mga hugasing pinggan at kubyertos ay dadalhin na lang sa kanila dito nga sa likod. Okay lang naman sa kanya. Sino ba siya para tumanggi? Kahit kailanman ay wala silang boses sa bahay na iyon. Kahit na ang kanyang ina nakaisa-isang nabubuhay at nakababatang kapatid ni Nyora Salud. Hindi naman talaga kamag-anak ang turing sa kanila ng masalaping tiyahin. Makatulong sila sa bahay na iyon. Hindi nga ba't sa servants' quarter sila nakatuloy na mag-iina kasama ang tatupang regular na katulong sa bahay na iyon? So okay lang talaga dito sila sa likod. At least dito sa likod, malaya silang makakakilos ng walang mga matang nakatingin sa kanila. Alam mo, Teresa, may hinala akong kaya dito kayo idinesto ni Nyora Salud ay para hindi ka makita ni Christopher. Kunot ang noong napatingin si Teresa sa kaibigan. Bakit naman? Dahil sa totoo lang, mas ka maganda kay Margie. Paano kung matipuhan ka ni Christopher? Di nawalan siya ng manugang na anak ng mayor. Ikaw talaga, Carmen. Kahit kailan, puro ka kalukuhan. Huminto sa pagbabalot ng kubyerto si Carmen at matamang tinitigan si Teresa. Hindi ako nagbibiro, Teresa. Iyon talaga ang nararamdaman ko. Diyos ko naman, Carmen. Paano namang matitipuhan ng isang anak ng mayor ang tulad kong Polobino? Gumising ka nga, ay? Hoy, Teresa, hindi ka pa ba nakabalita ng mayamang nagpakasal sa mahirap? Diyos ko,
yang ganda mong iyan. Pinandilata ni Teresa ang kaibigan. Tama na, Carmen. Baka marinig ka pa ni inay. Alam mo naman yan, loyal kina Tia Salud. Saka saan mo ba pinagkukuha ang mga sinasabi mong iyan, ha? Napakalayong mangyari. Ano bang malayong mangyari? Tingnan natin mamayang gabi. Pag naayusan ka na, pupusta ko. Pag nakita ka ng Christopher na iyon, tsak naluluwa ang mga mata niyon sa paghanga sa iyo. Natigilan si Teresa. Kinabahan. Talaga bang sasagala ako mamaya, ha, Carmen? Ano ka ba? Di ba sumagot ka na? Nakakahiya naman kina Mrs. Cross kung ngayon ka pa magbabago ng pasya. Dating teacher nila sa high school si Mrs. Cross. Isa ito sa mga magpapanaog ng krus sa pistang iyon. Kinakabahan kasi ako kay Tia Saludi. Tiyak na magalit iyon kapag nalaman niyang isa ako sa mga sagala. Gaga, magalit man ba siya kung naroroon ka na ano pa ang magagawa niya? Umiling si Teresa. Alam mo naman, katulong kami dito. Wala namang bisita mamayang oras ng Santa Cruzan eh. Yung mga magkakainan pagkatapos pa ng prosesyon magdaratingan. Inaririto ka na noon. Bumuntong hininga si Teresa. Alam mo, Carmen, gusto ko rin namang sumagala eh. Kaya lang, kinakabahan nga ako kay Tia Salud. Kung magsabi naman ako, tsak na hindi naman papayag iyon. Umirap si Carmen. Bakit papayag iyon? Idinasapawan mo ang anak niya. Bakit sa totoo lang, ang gusto nga ng baryo na maging Rena Elena, ikaw eh. Kaya lang, Senyora Salud ang Hermana Mayor, kaya hayun, ipinagsiksikan ang anak niya. Ikaw naman, hindi naman pangit si Margie ah. Hindi nga, pero mas maganda ka sa kanya. Saka ano ba ang ikinakaba mo'y pinayagan ka na naman ng nanay mo. Kaso, pati si inay, alanganin din eh. Napilitan lang. Kaya nga pagdaraan daw dito sa harap ng bahay ng prosesyon, tumalilis na ako para pagdaratingan ng magsisikain dito, naririto na ako. Iwan ko ba naman dyan sa nanay mo? Bakit ganoon na lang ang takot sa tiyang mo? Ikapatid naman niya iyon. Saka marami namang inarkilang katulong, Senyora Saluda. Sobra-sobra nga eh. Baka naman hindi ninyo matapos yung ginagawa ninyo dahil sa kakakwentuhan ninyo, ha? Sabay na napalingon sina Carmen at Teresa kay Aling Rosa na nakalapit pala ng hindi nila namamalayan. Bilisan mo nga ang pagtatrabaho mo para umalis ka man mamaya'y tapos na ang dapat mong gawin. Opo, inay. Tahimik na ipinagpatuloy ng magkaibigan ang pagbabalot ng mga kubyertos. Si Aling Rosa namay nagbalik sa lababo. Marami pa siyang hugasing mga kasangkapan. Matapos kumain, nagsipaglapit ng pampaligo ang mga bisita ni Margie. Aba, hindi ba ninyo panunuorin ang mga palaro? Senyora Salud. Nasa puno siya ng hagdan at nakaabang sa pababang mga panauhin. May prosesyong pa maya-maya. Mas gusto raw nilang maglantsa papunta sa palaisdaan natin, ma. Hihintay na lang namin doon ang karakol. Nakakapit si Margie sa braso ni Christopher. Aba teka at ipahanda ko kay Celso ang lantsa. Ang kuya mo'y tiyak na nasa inuman na niyon. Hindi na niyo maasahang magmaneho sa inyo. Huwag na kayong mag-abala, ma. Sinabihan na kanina si Mang Celso, naghihintay na siguro iyon sa daungan. Aba, magdala kayo ng mga pagkain kung gusto ninyong mga prutas. Maraming manggang hinog at manggang hilaw na regalo sa atin sina kumparing Teban, kaing-kaing. Namilog sa katuwaan ang mga mata ni Mimi. Nako, Marge, magdala tayo ng mga manggang hilaw sa kabagoong. Hus, umiral na naman ang katakawan mo sa maasim. Mabuti na lang at maraming ipinagagawang bagoong si Mama. Teka at kukuha ako ng bagoong. Pinigil ni Nyora Salud ang anak ng akmang tutungo ito sa kusina.
Sige na at tumakad na kayo sa daungan. Ipahabol ko na lang kay Rosa ang mangga at bagoong. Oh, what are we waiting for? Muling humawak si Margie sa isang braso ni Christopher. Alanganing ngumiti si Christopher sa bibiyanin. Tuloy na po kami, ma. Mag-iingat kayo. Masayang tinungo ng apat ang pinto. Humabol si Nyora Salud. Margie, Chris, at kayong dalawa, Roger at Mimi, huwag kayong magbababad ng husto sa tubig at baka masunog kayo sa araw. Baka nalilimutan ninyong sasagala kayo mamayang gabi. O narinig ninyo si Mama, walang magbababad ng matagal sa tubig. Huwag po kayong mag-alala at may dala kaming mga lotion na panlaban sa init ng araw. Si Mimi. Nagkatawanan ang dalawang lalaki. May dala kaming lotion panlaban sa init ng araw. Pabaklang ginagad ni Roger ang kasintahan. Pati ang masungit na matanday inihit ng tawa sa pagbibirong iyon ni Roger. Inampaan naman ito ng kurot ni Mimi. Oy, tama na yan at tatanghaliin tayo. Tsak na marami ng tao sa ilog dahil maya-maya lang ay magsisimula na ang karakol. Umuwi kayo ng maaga at nang makapagpahinga kayo ng matagal-tagal bago kayo sumagala. Nagkakaingay na naglabasan na ang apat. Nagmamadali namang pinuntahan ni Nyora Salud si Aling Rosa sa likod bahay. Rosa, maglagay ka nga ng bagoong sa isang malinis na bote at kumuha ka ng basket. Punuin mo ng manggang hilaw at manggang hinog. Ihabol mo kina Margie sa daungan. Ngayon na ba, ate? Oo. Bitiwan mo muna iyan at naroroon na si na Margie. Baka mainip ang mga iyon. Oo, ate. Nagmamadali ng tumalikod si Nyora Salud. Na hindi nito tinapunan ng tingin si Sena Ros, sina Teresa at Carmen. Binitiwan ni Aling Rosa ang ginagawa. Nagmamadali itong pumasok ng bahay upang sundin ang inuutos ng matandang kapatid. Naiiling na sinundan na lamang siya ng tingin ni Teresa. Nagre-rebuilde ang loob nito sa nasaksihang trato ng tiyahin sa sariling kapatid, sa kanyang ina. Kung may magagawa nga lang ba siya, kung papayag nga lang ang kanyang ina na bumukod sila ng tirahan. Matagal na niyang inuungot iyon sa kanyang ina, yung bumukod sila ng tirahan. Kaya naman nilang magsarili kung gugustuhin lang ni Aling Rosa. Malakas na rin ang kita niya sa pananahi sa isang palaking garment business sa kanilang lugar. Ang kanyang ina na may maaring mamakyaw ng maisda sa playa at itinda ang maiyon sa palengke. Makakaya na nila. 4 silang magkakapatid, pero tatatlo na lang sila ngayon. Siya, si Milet na siyang bunso na malapit nang mag-high school at si Ruli na nasa 2 taon sa mataas na paralan. Ang nagmamatrikula sa 2 kapatid na nag-aaral ay ang kanyang tiya Salud, pero ang kapalit naman niyon ay ang pagtatrabaho nila sa bahay araw-araw. Silang 4 na mag-iina. Ang ika-4 niyang kapatid, si Dindo na siyang panganay, ay mag-1 taon nang naglayas at hanggang ngayon ay wala silang balitang anuman tungkol dito. Nakasagutan nito ang kanyang tiyahin nang pagbintangan nitong nangupit ng 6 sugpo sa palaisdaan at ibinenta sa isang mamamakyaw. Sumugot ito kay Nyora Salud na ikinagalit ng husto ng kanilang ina. Wala raw itong galang sa taong nagpakain sa kanila. Anumang katwiran ng kanyang kuya ay hindi pinakinggan ng kanyang ina at tiyahin. Nagwala ng husto ang kanilang ina at pinilit ang kanyang kuya na humingi ng tawad sa tiyahin. Isang bagay na hindi ginawa ng kanyang kuya. Nang sumunod na araw ay hindi na nila nagisnan si Dindo. Lumayas ito dala ang ilang piraso ng damit. Awang-awa siya sa kapatid pero wala siyang nagawa. Wala pa siyang trabaho noon. Kasalukuyan pa lang siyang nag-aaral ng pananahi. Pinayagan siya ng tiyahin na mag-aral ng pananahi tuwing hapon para naman daw ay may marating siya. May mga gabing nagigisnan niyang umiiyak ang kanyang inay. Ayaw naman magsalita nito kapag inuusisin niya kung bakit umiiyak. Pero kahit hindi ito magsalita,
Alam niyang nahihirapan na rin ito sa pakikisama sa nakakatandang kapatid. Kailan lang ay muli niyang kinausap ang ina tungkol sa pagbubukod nila sa masungit na tiyahin. Hindi papayag ang tiya Salud mo na umalis tayo dito at makitira sa iba. Hindi naman tayo makikitira sa iba, inay. Uupa tayo ng matitirhan. Kaya naman natin eh. Iyon nga ang hindi papayagan ng tiya Salud mo. Ang laki-laki nga naman itong bahay niya'y uupa pa tayo ng tirahan. Ano na nga lang ang sasabihin ng iba na mayroon siyang pinababayaang tayong inay. Pwede naman niyang ipakita ang pag-aalala niya sa atin kahit hindi tayo dito nakatira eh. Inay, nahihirapan kaming magkakapatid dito para kaming nakatungtong sa numero dito. Teresa, ano ba yung pinagsasabi mo? Baka nakakalimutan mong mula pa hanggang ulo ang utang na loob natin sa tiya Salud mo. Gaano katagal na naratay sa ospital ang itay mo bago tuluyang binawian ng buhay? At sino ang sumagot sa bayad sa ospital? Sino ang sumagot sa lamay at libing ng itay mo? O baka nalilimutan mo nang ang tiya Salud mo ang nagpapaaral sa dalawa mong kapatid? Noong maliit pa kayo at walang trabaho ang itay ninyo, kanino ba tayo kumukuha ng pagkain? Hindi na sumagot si Teresa. Hindi naman niya kayang talunin ang ina sa pangangatwiran. Napakahaba ng litanya nito tungkol sa kabutihang nagawa sa kanila ng kanyang tiya Salud. Nakagat niya ang mga labi. Napapikit siya ng mariing. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ilang saglit lang ay naguunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Masuyong hinawakan ni Carmen ang isa niyang kamay. Ano na naman bang drama yan? Parang napapahiyang binawi niya ang kamay na hawak ni Carmen. Pinunasan niya ang table napkin ang mga mata. Sorry, nadala na naman ako ng madrama sa buhay namin eh. Sorry. Hay nako, bakit kaya ayaw ninyong lumaban eh? Kapag hindi kayo natutong lumaban, habang buhay na lang kayong musabo sa pamahay na ito. Natilihan si Teresa. Napatitig siya kay Carmen. Matagal. Maya-maya'y nakagat ang mga labi. Kunot ang noong napatingin sa kanya ang kaibigan. Bakit? May nasabi ba akong masama? Bahagya siyang umiling. Gusto ko ang sinabi ko, Carmen. Gusto ko. Lalong kumunot ang noo ni Carmen. Lalo na nang mahagip ng tingin ang sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi.